mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Nagmula ako sa probinsya at tanging kina tito at tita na ako lumaki. Bata pa lang kasi ko nang maghiwalay na ang aking mga magulang. At kalaunan ay nagkaroon na rin sila ng kani-kanilang sariling pamilya. Kaya dahil dito, lumaki akong walang permanenteng tahanan. Nagpalipat-lipat ako at sumubok tumira sa pamilya ni mama. Ngunit habang nandoon ako, ay hindi ko kinaya ang araw-araw na awayan nila ng kanyang asawa. Kaya naman, bumalik din ako kina tito at tita sa probinsya. Gayunpaman, kahit mababait sila at alam kong hindi nila ako pababayaan, ay ramdam ko pa rin ang hirap ng buhay sa bukid. Oo nga't wala silang anak na pag-aarali. Pero ramdam ko naman ang pagod nila araw-araw para lang makakain kami ng maayos. Doon ko tuloy na-realize na kung mananatili lang ako sa probinsya at hindi susubok sa ibang lugar, ay walang mangyayari sa buhay ko. Mananatili lang akong nakagapo sa kahirapan at hindi ko maaabot ang aking mga pangarap. Sa sitwasyon kasi namin doon, ay alam kong wala rin silang kakayahan na pag-aralin ako sa kolehiyo. Kaya naman nang alukin ako ni Papa na lumipat sa Maynila para ipagpatuloy ang pag-aaral doon, ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Pumayag agad ako. Kaya naman, pitpit ang konting gamit at ang pangarap na makatapos, umalis ako sa probinsya para makapagsimula ng bagong buhay. Sa punto namang yon ay hindi ako pinigilan ni na tita dahil alam nilang para rin yon sa kinabukasan ko. Kaya kahit mabigat sa loob nilang malayo ako, mas ginusto din nilang makita akong makatapos at umasenso kaysa daw magtiis kasama nila sa hirap ng probinsya. Ngunit ang pagtira kong iyon kila Papa ay hindi ko naman inakalang hindi lang pala para sa pag-aaral, kundi dito rin pala magsisimula ang mga bagong bulong, komplikadong relasyon at mas matitinding pagsubok sa buhay ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Maylene. 18 taong gulang. Simple lamang akong dalaga na bakas ang pagiging lumaki sa probinsya. Pero kahit payak ang aming pamumuhay doon at sanay sa simpleng gawain sa nayon, tulad ng iba ay mayroon din akong pangarap na patuloy na nag-aalab sa aking dibdib. Kaya't hindi man ako sanay sa bilis at ingay ng buhay lungsod, baon ko naman ang sipag, pagtitimpi at values na itinatak sa akin ng aking nakalakihang pamilya. Ang aking itsura mula sa kayumanggi kong balat hanggang sa aking mahinhin na kilos ay malinaw na bakas ng aking pinagmulan. Ngunit ang aking pananaw sa buhay ay nakatingin ng malayo. Handa akong harapin ang anumang bagong kapaligiran at pagsubok. Dahil alam kong ang tunay na ganda ng isang dalaga ay hindi lang nakikita sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa tibay ng kanyang loob at tapat na hangarin para sa kanyang kinabukasan. Kaya naman kahit mahirap para sa akin ang lisanin ang aking nakalakihan, lakas loob akong mag-isa na nagpunta sa Maynila para doon tuparin ang aking mga pangarap. Habang naglalakad ako patungo sa drop-off area ng bus station, pumwesto ako sa gilid, pitpit ang aking mga gamit. At doon ay agad na gumuhit sa paningin ko ang mukha ni Papa. Nakapolo siya, may hawak na susi ng kotse, at katabi ang bago niyang asawa. Mukha namang mabait si Tita Lisa. Ngumiti pa siya at kumaway sa akin.
Medyo awkward man, pilit din akong gumanti ng ngiti pabalik sa kanya. Maylin, sa wakas nakarating ka rin. Masayang bati ni Papa habang mabilis na lumalapit sa akin. Agad niyang kinuha ang bitbit kong lumang bag at tinapik ang balikat ko. Medyo traffic ba ang biyahe? Tanong nito. Hindi naman po masyado pa. Medyo matagal lang talaga ang biyahe mula sa probinsya. Sagot ko habang inayos ang hawak sa bag ko. Lumapit din si Tita Lisa na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Kamusta ang biyahe mo, Maylin? Sigurado gutom ka na yan. Siguradong napagod ka rin sa haba ng ibinahe mo. Anya nito. Medyo napagod lang po, tita. Pero okay naman po ako. Magalang kong tugon. O siya, pumasok na tayo sa kotse para makapagpahinga ka na agad pagdating sa bahay. Sabi ni Papa habang binubuksan ang trunk ng kotse para ilagay ang mga gamit ko. Pagpasok namin sa sasakyan, naramdaman ko agad ang lamig ng aircon. Malaking ginhawa mula sa init ng biyahe. Umupo ako sa likod habang nasa harap silang dalawa. At sa mga oras na yon, ay sunod-sunod ang naging tanong ni Papa habang nagmamaneho. Kumusta pala sina Tito at Tita mo ron? Nakakain ka ba ng maayos bago ka sumakay ng bus? Tanong ni Papa habang nakatitig sa kalsada. Mabuti naman po sila, Pa. Binilhan din po ako ni Tita ng pagkain bago ako umalis. Sagot ko. Mabuti naman kung ganun. Huwag kang mahihiya sa amin sa bahay, ah. Lahat ng kailangan mo para sa pag-aaral mo, ako na ang bahala. Paniniguro ni Papa sa akin. Salamat po, Pa. Tugon ko naman sa kanya. Habang tumatakbo ang kotse at patuloy ang kwentuhan namin, napatingin ako sa labas ng bintana. Medyo naiilang pa rin ako sa sitwasyon at hindi ko mawari kung paano makikipag-usap ng mas natural sa kanya matapos ang napakahabang panahon ng pagkakalayo. Pagdating naman namin sa village, halos mamula ang mga mata ko sa pagkamangha. Ang lalaki ng mga bahay, lalo na ang samin. Grabe, ganito pala kayaman si Papa. Hindi ko mapigilang itanong sa sarili ko kung bakit pa ako nagtiis ng matagal sa barong-barong sa probinsya. Kung pumayag lang sana ako agad noon, marami sanang hirap ang hindi ko naranasan. Subalit pagpasok pa lang namin sa loob ng bahay, muli akong natulala sa lalaking nakaupo sa sofa. Hindi ko mapigilang humanga ng labis sa kanyang taglay na kaanyuan. Matangkad, maputi at sobrang kisig. Nakasando lamang siya na malinaw na nagpapakita ng kanyang matipunong dibdib. At nakamaikling shorts na nagpapalitaw sa kanyang mahahabang binti. Sa kanyang kagwapuhan at tikas, para siyang isang modelong direktang lumabas mula sa isang pahayagan. Yung tipong hindi mo na alam kung saan mo ibabaling ang iyong tingin. Napatingin ako sa aking paghakbang. Hindi ko tiyak kung napansin niya ang aking pagkatulala. Pero taimtim akong nagdasal na sana ay hindi. Maylin, siya nga pala si Charles. Anak siya ng Tita Lisa mo. Pakilala ni Papa habang nakaturo sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa sofa at inabot ang kanyang kamay sa akin. Hi, simpleng bati niya sa akin. Malamig at malalim ang kanyang boses at may angking kakisigan na talagang nakatutok sa aking pandinig. Paglapat ng aking palad sa kanya, muntik na akong mataranta sa matinding kaba. Malapad at mahigpit ang kanyang hawak. Ramdam ang lakas ng kanyang kamay,
pero halatang alaga at hindi nakaranas ng mabigat na trabaho sa bukid. Ito ba ang bago kong stepbrother? Ganito pala siya kagwapo at katikas. Hindi ko tuloy malaman kung saan ako titingin o kung paano ko aayos ng tayo sa harap niya. Babasagin sana ng katahimikan ang aming paligid nang biglang magsalita si Papa. Charles, ihatid mo muna si Mylene sa kanyang kwarto ha. May importante lang kaming pupuntahan ng mami mo. Sige po, Dad. Direktang tugon ni Charles, gamit ang kanyang baratonong boses. Tumanguna lamang ako bilang pagsang-ayon. Nang makalabas na sina Papa at Tita Lisa, kaming dalawa na lamang ang natira sa malaking bahay. Doon ay mabilis na gumapang ang matinding kaba sa aking dibdib. Wala akong nikatiting na idea kung paano kakausapin ang isang taong tulad niya. Marangya, matipuno, at malayo sa mundong aking kinagisnan. Dahan-dahan siyang humarap sa akin at bahagyang ngumiti. Tara, sundan mo ko. Kaswal at kumpiyansa niyang sabi. Na tila ba napaka-formal lamang para sa kanya na may bagong taong titira sa kanilang tahanan. Inakay niya ako patungo sa aking kwarto. Habang naglalakad ako sa kanyang likuran, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanyang bawat galaw. Mabilog at malapad ang kanyang mga balikat at napakatipuno ng kanyang tindig. May angking lakas at tiwala sa sarili na parang sanay na may humahanga sa kanya saan man siya pumunta. Pagdating sa tapat ng silid, pinihit niya ang pintuan. Binuksan ang ilaw at muling humarap sa akin. Bago pa ako makatanggi sa kahiyaan, walang kahirap-hirap na binuhat ni Charles ang mabigat kong bat. Gamit ang isa niyang kamay at dahang-dahang inilapag iyon sa ibabaw ng kama. Napakagaan ng kanyang kilos sa kabila ng kanyang pagkamatipuno na para bang matagal na kaming magkakilala kahit na ngayon ko pa lamang siya nakaharap sa buong buhay ko. Ito pala ang kwarto mo. Kung may kailangan ka pa, nasa kabilang pintuan lang ang silid ko. Sabi niya habang nakatayo sa may pintuan. Nakapamewang at nakatitig sa akin ng bahagya. Maraming salamat, Charles. Okay na muna ako rito. Medyo nauutal kong sabi. Medyo nauutal kong sagot habang hawak ang strap ng aking maliit na bag. Tumango siya at bahagyang ngumiti bago isinara ang pinto. Nang makalabas siya, napabuntong hininga ko ng malalim at napaupo sa gilid ng kama. Napakagandang kwarto. Malambot ang higaan. May sariling aircon at napakalinis. Malayong malayo sa maliit kong silid sa probinsya, nakahoy ang sahig at ventilador lang ang pampalamig. Naligo muna ako para matanggal ang alikabok at pagod mula sa mahabang biyahe. Pagkatapos kong magpalit ng simpleng mambahay na damit, lumabas ako ng kwarto para kumuha ng inuming tubig. Tahimik ang buong bahay. Habang naglalakad ako patungo sa kusina, nakita ko si Charles na nakatayo malapit sa refrigerator. Umiinom ng juice habang nakatitig sa kanyang telepono. "Oh, Mylene, hindi ka pa ba magpapahinga?" Tanong niya gamit ang kanyang malamig at baratonong boses. Habang inisip ko kung paano ko nga ba sisimulan ang pakikipag-usap sa kanya nang hindi ako napapahiya. Kukuha lang sana ako ng inuming tubig. Nahihiya kong sagot habang dahang-dahang lumalapit sa kusina. Ipinaba ni Charles ang kanyang baso sa counter at kumuha ng panibagong baso mula sa lalagyan. Siya na mismo ang nagbuhos ng malamig na tubig mula sa dispenser
at inabot ito sa akin. Ito oh, sigurado kung napagod ka sa haba ng biyahe mula sa probinsya. Sabi niya habang nakatitig sa akin. Mas mababa ang kanyang boses kapag malapitan at ramdam na ramdam ko ang kanyang tindig habang nakatayo sa harap ko. Salamat. Mabilis kong kinuha ang baso. Pilit na iniiwasan ang kanyang mga mata. Nakatitig lang ako sa tubig habang umiinom. Pero ramdam kong hindi pa rin lumalayo ang kanyang tingin. Naisip ko lang, bigla niyang saad habang isinasandal ang kanyang likod sa counter at itinataas ang kanyang mga braso. Hindi ka ba mahihirapan mag-adjust dito? Iba ang buhay sa Maynila kumpara sa pinanggalingan mo. Natigilan ako sa pag-inom. Bahagyang tumama sa akin ang kanyang sinabi. Hindi ko alam kung simpleng pag-aalala iyon o ipahiwatig na hindi ako nababagay sa mundong ito. Kakayanin ko. Diretso kong sagot habang inilalapag ang baso sa counter. Para naman ito sa pag-aaral at kinabukasan ko. Sanay ako sa hirap. Bahagyang gumuhit ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Parang naging interesado siya sa naging tugon ko. Mabuti kung ganun. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa akin ng kaunti. Sapat para maamoy ko ang mabangong pabango niya. Dahil kapag nandito ka sa bahay na to, kailangan mong matutong maging matatag. Maraming bagay dito na hindi mo pa nakikita. Napakunot ang noo ko sa kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko rito. Bago pa man siya makasagot, narinig namin ang tunog ng busina ng kotse ni Papa sa labas. Nakabalik na sila. Ngumiti lang ng bahagya si Charles. Tinapik ng magaan ang aking balikat, gamit ang kanyang malapad na kamay at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang silid na nag-iwan ng panibagong tanong at kabasaking isipan. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng malaking kusina habang pumapasok sa pandinig ko ang tunog ng magkakahiwalay na hakbang ni na Papa at Tita Lisa mula sa garahe. Bitbit ko pa rin ang baso ng tubig. Pero ang isip ko ay nakatutok pa rin sa huling sinabi ni Charles. Anong ibig niyang sabihin na maraming bagay dito na hindi ko pa nakikita? Maylin, nandyan ka pala. Nakangiting bati ni Tita Lisa nang makapasok siya sa kusina. Dala ang ilang supot ng groceries. Mabuti naman at nakainom ka na ng tubig. Nakapagpahinga ka ba ng maayos sa kwarto mo? Opo, tita. Salamat po. Medyo presko po sa kwarto. Magalang kong sagot, habang sinusubukang iayos ang aking sarili. Sumunod na pumasok si Papa. Hubad ang kanyang coat at halatang medyo pagod. Oh, nakita mo na ba ang kwarto mo? Bukas na bukas din, aasikasuhin natin ang mga papeles mo para sa paglilipat mo ng eskwelahan dito sa Maynila. Gusto ko na makapagsimula ka agad. Sige po, Pa. Maraming salamat po sa lahat. Sagot ko habang nakatitig sa kanya. Parang kay bilis ng mga pangyayari. Mula sa tahimik at simpleng buhay sa bukid kasama sina Tito at Tita, patungo rito sa isang marangyang tahanan na puno ng mga taong bago pa lamang sa aking buhay. Habang nag-uusap sila ni Tita Lisa tungkol sa hapunan, napatingin ako sa hagdanan, patungo sa ikalawang palapag. Tahimik na ang daan papunta sa kwarto ni Charles. Ngunit ramdam kong hindi magiging madali ang pananatili ko rito. May iba sa paraan ng kanyang pagtingin at pagsasalita. Isang bagay na hindi ko matukoy kung pagsubok ba o isang lihim na kailangan kong matutunang harapin. Kinagabihan,
Sabay-sabay kaming kumain ng hapunan sa napakahabang dining table. Puno ng masasarap na pagkain ng mesa. Mga pagkain sa mga palabas ko lang sa telebisyon nakikita noon. Nakaupo si Papa sa dulo, katabi si Tita Lisa, habang ako naman ay nakapwesto sa tapat ni Charles. Tahimik lang akong kumakain at nakayuko. Ramdam ang kakaibang bigat sa atmosfera. Si Papa at si Tita Lisa lang ang nag-uusap tungkol sa negosyo at sa mga plano para sa papasukan kong universidad. Maylin, biglang tawag ni Papa na nagpaangat ng tingin ko. Bukas ng umaga, sasamahan ka ni Charles sa mall para bumili ng mga bagong damit at gamit mo sa eskwela. Nakausap ko na siya at pumayag naman siya. Muntik na akong mabulunan sa iniinom kong tubig. Agad akong napatingin kay Charles. Nakasandal siya sa kanyang upuan. Kalmado habang dahang-dahang itinaas ang kanyang baso. "No problem, Dad. Ako na ang bahala sa kanya bukas." Sagot ni Charles gamit ang kanyang malalim at baratonong boses. Bahagya siyang tumingin sa akin at nagpakawala ng isang misteryosong ngiti. "Naku, salamat Charles. Medyo marami pa kasi kaming aasikasuhin ng mama mo sa opisina bukas. Kaya mabuti pang kayong dalawa muna ang magkasama." Dagdag pa ni Papa. "Apa, okay lang naman po kahit ako na lang mag-isa o kaya yung mga lumang gamit ko na lang muna." Pilit kong pagtanggi dahil sa matinding kaba na nararamdaman ko. "Huwag ka nang mahiya, Maylin." Singit ni Tita Lisa nang may magandang ngiti. "Bago ka rito sa Maynila at hindi mo pa kabisado ang ikot ng kalsada. Mas maganda kung kasama mo si Charles para may nag-aalaga sa'yo." Wala naman na akong nagawa pa kundi ang tumango at magpasalamat. At sa buong natitirang oras ng hapunang iyon, ay ramdam ko ang paminsan-minsang pagtitig ni Charles sa akin mula sa kabilang dulo ng mesa. Nang matapos ang kainan at makabalik na ako sa aking kwarto, papasandal ako sa nakasarang pinto. Lumalakas ang tibok ng dibdib ko habang iniisip ang bukas. Paano ko makakasama sa kanya ng maghapon? Kung sa tuwing nakatitig at nagkakadikit ang aming mga tingin, ay tila nauubusan ako ng sasabihin. Hanggang sa kinaumagahan, maaga akong nagising dahil sa matinding kaba at pag-aalangan sa nakataktang lakad namin. Pagkababa ko sa kusina, nakahanda na ang agahan, ngunit wala na sina Papa at Tita Lisa. Maaga silang umalis patungong opisina. Si Charles naman ay nakaupo na sa may counter. Nakasuot ng simpleng itim na t-shirt at maong, habang umiinom ng kape at may hawak na susi ng kotse. "Good morning. Handa ka na ba?" Tanong niya nang makita ko. Nakatitig siya sa aking simpleng pambahay na suot. Dahilan para mapakapit ako ng mahigpit sa strap ng aking sling bag. "Good morning. Kakain muna ako ng mabilis. Wika ako naman dito." "Wag na, sa mall na tayo kumain." Putol niya habang tumatayo at isinisilid ang telepono sa bulsa. "Para hindi tayo maabutan ng traffic. Tara na." Sa sinabi niyang iyon ay hindi ko naman na nagawa pang mag-apela. Bagkos ay sumunod na lang ako sa kanya patungo sa garahe. Pagdating naman doon ay ipinagbukas niya ako ng pinto ng kanyang kotse. Isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa kanya. At habang nasa biyahe kami, nababalot ng katahimikan ang loob ng sasakyan. Maliban na lang sa malamig na hangin galing sa aircon at sa mahinang tugtog sa radyo.
Bakit parang natatakot ka sa akin? Biglang tanong ni Charles habang nakatitig sa kalsada. Malamig ngunit may halong kuryosidad ang boses. Bumaling ako sa kanya. Medyo nagulat sa direktang tanong. Hindi naman sa natatakot. Hindi lang talaga ako sanay sa ganitong buhay. At hindi rin ako sanay na may kasamang katulad mo. Katulad ko? Bahagya siyang natawa. Isang mababang tunog na nagmumula sa kanyang dibdib. Bakit? Ano bang meron sa akin? Iba ka kasi. Obvious naman na napakalayo ng mundo mo sa pinanggalingan ko sa probinsya. Pakiramdam ko, anumang oras ay magkakamali ako ng galaw o salita sa harap mo. Tapat kong pag-amin, habang nakatitig sa aking mga kamay na nakakarga sa aking kandungan. Itinabi niya ang kotse sa gilid ng kalsada dahil sa pulang ilaw sa trapiko. Umarap siya ng bahagya sa akin. Ipinatong ang isang braso sa manibela at direktang tumingin sa aking mga mata. Hindi mo kailangang umarte o magpanggap sa harap ko, Maylin. Seryoso niyang sabi. Nawala ang pilyong ngiti at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Kung ano ka sa probinsya, huwag mong baguhin yan dito. Mas gusto ko yung totoong tao kaysa sa mga nakapaligid sa akin araw-araw na puro pagpapanggap lang ang alam. Natigilan ako sa lalim ng kanyang sinabi. Sa unang pagkakataon, mula nang makilala ko siya, naramdaman kong hindi lang siya simpleng mayamang lalaki na may angking kakisigan, kundi may lalim din ang kanyang pagkatao na dahan-dahan kong natutuklasan. Nang magberde ang ilaw sa kalsada, dahan-dahan niyang iniyapak ang paa sa accelerator at muling tumitig sa daan. Naiwan akong tulala at hindi agad nakapagsalita. Ang mga salitang iyon mula sa isang taong tulad niya na sanay sa karangyaan ay hindi ko inaasahang maririnig. Pagdating namin sa mall, dinala niya ako sa mga kilalang boutique at clothing store. Nakakalula ang presyo ng mga damit na nakasabit. Ilang beses akong nag-alangan at tumangging humawak man lang sa mga rack. Pero bawat ituro o tingnan kong damit ng matagal ay agad niyang kinukuha at ibinibigay sa sales associate. Charles, masyado nang marami to at sobrang mahal. Pabulong ko ang pakiusap habang nakatayo kami sa tapat ng fitting room. Kahit sana 2 t-shirt at maong lang, sapat na sa akin yun. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Sapat para maamoy ko muli ang mabango niyang amoy at ibinaba ang tingin sa aking mukha. Ano ka ba? Utos ni Dad na bilhin lahat ng kailangan mo. At saka, bagay sa'yo ang mga napili ko. Isukat mo na yan. Wala naman akong nagawa kundi ang sumunod. Paglabas ko ng fitting room, nasuot ang isang simpleng casual dress na lampas tuhod. Nakatayo si Charles sa labas habang nakasandal sa pader. Nang makita niya ako, natigilan siya sa pagpindot sa kanyang telepono. Dahan-dahan siyang lumapit at pinagmasdan ako mula ulo hanggang paa. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata na agad nagpaimpit sa aking paghinga at nagdulot ng matinding init sa aking mga pisngi. O diba? Sabi ko na nga ba eh. Mahimulmol at baratono niyang wika habang nakatitig sa akin. Kita mo, bagay na bagay sa'yo. Tugtong pa nito. Sigurado ka ba? Baka mukha akong ewan. Anya ako naman sa kanya. Maganda ka, Maylin. Direkta at walang pag-aalilangang putol niya sa aking sinasabi. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Dagdag pa nito. Napatitig ako sa kanya. At sa pagkakataong iyon, hindi ko na maikakaila ang mabilis na pagtibok ng aking dibdib.
Isang pakiramdam na alam kong magdadala sa akin sa panibagong gulo at komplikasyon sa loob ng bahay ni na Papa. Mabilis na lumipas ang mga araw at patuloy pa rin si Charles sa magandang pakikitungo sa akin. Sa bawat pagpapakita niya ng kabutihan at pagmamalasakit, lalong nagiging mahirap para sa akin ang iwasan ang lumalalim kong damdamin para sa kanya. Araw-araw, sinisikap kong maging kaswal lamang ang pakikitungo ko sa kanya. Ngunit sa tuwing magtatama ang aming mga tingin, o kapag naririnig ko ang kanyang malamig ngunit seryosong boses, laging nangingibabaw ang kaba sa aking dibdib. Kaya naman, hindi ko na rin naiwasan pang bigyan ng ibang kahulugan ang mabubuting ipinapakita niya sa akin. Na buong akala ko noon ay may iba rin itong nararamdaman para sa akin. Subalit, mali pala ako. Sapagat bilang kapatid lang pala talaga ang tingin niya sa akin. Nalaman ko ang masakit na katotohanan iyon ng isang hapong habang nakaupo kami sa may beranda ng bahay. Kasama namin noon ang ilang kaibigan niyang dumalaw. At doon ay natural at masaya silang nagkwekwentuhan habang nakikinig lamang ako sa isang gilid. Aba, Charles, mukhang magkasundo na kayo ng bago mong stepsister ah. Panunukso ng isa sa mga kaibigan niya habang nakaturo sa akin. Talagang inaalagaan mo ng husto. Bahagyang natawa si Charles. Tinakbayan ako ng magaan ngunit mahigpit. Isang galaw na walang halong pag-aalinlangan, ngunit wala ring kakaibang kislap na tulad ng inakala ko noon. Siyempre naman, kaswal at diretsahang sagot ni Charles habang nakatitig sa kanila. Bunso kong kapatid yan eh. At saka ipinangako ko kay Dad na aalagaan ko si Maylin na parang tunay kong kapatid. Kaya walang pwedeng mag-trip sa kanya. Rito sa Maynila. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig sa aking kinalalagyan. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang patalim na dahang-dahang sumaksak sa aking dibdib. Ang lahat ng kanyang pag-aalala, ang pag-abot ng mainit na chocolate, ang pagkabay sa akin sa mall, at ang malalalim na pagtitig. Lahat ng yon ay isa lamang palang purong tungkulin at pagmamalasakit ng isang nakatatandang kapatid. Pero ako, noong mga sandaling iyon, iba na talaga ang nararamdaman para sa kanya. Kaya naman nang minsang umuwi siyang lasing na lasing at halos wala na sa kanyang wisyo, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Dala ng labis na pagnanasa, matagal ng kinikimkim na pagmamahal, at ng bugso ng aking damdamin, ginamit ko ang pagkakataong iyon para pumatol at maangkin siya. Tahimik ang buong bahay ng gabing yon dahil wala sina Papa at Tita Lisa. Habang inaalalayan ko si Charles patungo sa kanyang kwarto, ramdam ko ang matinding init ng kanyang katawan at ang mabigat niyang paghinga. Amoy na amoy ang alak sa kanyang hininga habang papatid-patid ang kanyang mga hakbang. Maylin, pabulong at utal niyang sambit habang nakasandal ang ulo niya sa aking balikat. Hindi na malaman kung sino o nasaan siya. Nang maihiga ko siya sa kama, tinitigan ko ang kanyang mukha sa gitna ng dilim. Ang mga labi niyang bahagyang nakabukas, ang kanyang matipunong dibdib na naikakasa sa bawat paghinga, lahat ng yon ay nagpabaliktad sa aking pag-iisip. Alam kong hindi tama. Alam kong wala siya sa tamang pag-iisip para magdesisyon. At alam kong magiging malaking kasalanan ito sa mata ng aming pamilya. Subalit na naig ang pansarili kong kagustuhan. Yumuko ako at dahang-dahang inilapat ang aking mga labi sa kanya.
pinalitan ang kanyang pagtutol ng aking sariling pagnanasa. Sa bawat halik at haplos na ipinagkaloob ko sa kanya, habang wala siyang laban at kakayahang umunawa, inisip ko na lamang na sa gabing ito, kahit sa paglilinlang at maling paraan, ay naging akin si Charles. Hanggang sa maramdaman ko na lamang na gumaganti na rin ito sa aking ginagawa sa kanya. Kaya naman nung gabing iyon, ay hindi ko na rin napigilan pang may mamagitan sa aming dalawa. Hanggang sa kinaumagahan, nagising ako habang bahagya pang madilim ang paligid. Nakatitig ako sa kanyang tulog na mukha habang unti-unting nagbabalik sa akin ang katotohanan ng aking ginawa. Gumapang ang matinding takot sa aking dibdib. Paano kapag nagising siya at maalala ang lahat? Paano kung magalit siya at malaman ni na Papa ang pagsasamantala ko sa kanyang kalasingan? Dahan-dahan akong bumangon mula sa gilid ng kama, habang hawak ang aking nanginginig na mga kamay. Bawat kaluskos ng kumot ay nagdudulot ng matinding kaba sa aking dibdib. Inayos ko ang aking sarili, at mabilis ngunit tahimik na lumabas ng kanyang silid patungo sa aking sariling kwarto. Nang mailak ko ang pinto, napasandal ako rito habang pabilis ng pabilis ang paghinga. Ang pagsisisi at takot ay sabay-sabay na sumampal sa akin. Naging matuwid sa aking paningin ang maling gawa dahil sa pagnanais na maramdaman ang kanyang pagmamahal. Ngunit ngayon ay pinalitan ito ng matinding pangamba. Paano kung magalit si Charles? Paano kung itaboy niya ako o sabihin kina Papa at Tita Lisa ang nangyari? Hindi ako nakatulog hanggang sa tuluyang sumikat ang araw. Bandang 8:00 ng umaga, narinig ko ang mga hakbang sa labas ng aking silid. Narinig ko rin ang boses ni Tita Lisa na naghahanda ng almusal sa ibaba. Napilitan akong lumabas upang hindi sila maghinala. Pagkababa ko sa kusina, nakita ko si Charles na nakaupo sa counter bar. May hawak siyang baso ng malamig na tubig at pilit na hinahawakan ang kanyang ulo. Halatang sinusubok labanan ang matinding hangover. Nang marinig niya ang aking mga hakbang, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Natigil ako sa aking paglalakad at halos malagutan ng hininga habang nakatitig sa kanyang mga mata. Puno ito ng pagninilay-nilay at kalituhan. Maylin, mahimulmol at paus niyang boses. May nangyari ba kagabi? Medyo malabo ang alaala ko nang makauwi ako eh. Nanginig ang aking mga labi. Ito na ang sandaling kinakatakutan ko. Sa harap ng kanyang mga tanong, kailangan kong mamili. Aminin ang aking ginawa at harapin ang kasalanan, o magsinungaling para protektahan ang sarili sa posibleng pagkasira ng aming pamilya. Ipinihit ko ng mahigpit ang aking mga mata at pilit na itinago ang panginginig ng aking boses. Wala, Charles. Inalalayan lang kitang pumasok sa kwarto mo kasi halos hindi ka na makalakad sa kalasingan. Pagkahiga mo, umalis na rin ako agad. Bahagyang kumunot ang kanyang noo habang nakatitig sa akin na tila sinusubukang hulaan kung nagsasabi ako ng totoo. Subalit dala na rin ng matinding sakit ng ulo, dahan-dahan siyang tumango. Ganun ba? Pasensya ka na kung naabala kita kagabi. Salamat ha. Nakahinga ako ng maluwag ng mga sandaling yon. Akala ko ay natapos na doon ang lahat at matatabunan na ng panahon ang aking ginawang kasalanan. Ipinagpatuloy namin ang aming buhay. Si Charles bilang mabait at protektadong stepbrother. At ako bilang tahimik na kapatid na patuloy na nagtatago ng lihim. Subalit mabilis na lumipas ang mga linggo
at nagsimula kong maramdaman ang kakaibang pagbabago sa aking katawan. Araw-araw akong ginigising ng matinding pagkahilo at pagsusuka tuwing umaga. Nawalan ako ng gana sa pagkain at madalas na mabilis mapagod kahit wala naman akong masyadong ginagawa. Nung una, pilit kong inisip na stress lamang ito mula sa paghahanda sa pag-aaral. Ngunit nang hindi dumating ang aking buwan ng dalaw, gumapang ang panibagong matinding takot sa aking dibdib. Lihim akong bumili ng pregnancy test kit sa pinakamalapit na botika nang walang nakakakita. Nang nakatayo ako sa loob ng banyo ng aking kwarto, nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa maliit na gamit na hawak ko. Pabilis ng pabilis ang tibok ng aking puso habang hinihintay ang lalabas na resulta. At doon, unti-unting lumitaw ang 2 pulang linya. Napasandal ako sa pader at dahang-dahang napaupo sa malamig na sahig habang napahawak sa aking tiyan. Positibo. Buntis ako at walang ibang pwedeng maging ama kundi si Charles. Nakatulala ako sa 2 pulang linya habang pumapatak ang aking mga luha sa malamig na sahig ng banyo. Ang mansarili kong pagnanasa at paglilinlang ay nagbunga ng isang buhay. Isang katotohanang hindi ko na maikakaila. Sa mga sumunod na araw, hindi ko na kayang dalhin pa ang mabigat na lihim. Isang gabi, habang kumakain kami sa dining table kasama sina Papa at Tita Lisa, inilapag ko ang resulta ng pregnancy test sa gitna ng mesa. Nabaling sa akin ang gulat at galit na tingin ni Papa, habang si Charles naman ay napatingin sa akin na puno ng kalituhan at shock. Doon, lumuluhang inamin ko ang buong katotohanan. Ang ginawa ko noong gabing iyon habang lasing si Charles, at ang pagsisinungaling ko paggising niya. Naging magulo at masakit ang mga sumunod na sandali. Nabasag ang tiwala ni Papa at Tita Lisa sa akin, at nakita ko ang matinding pagkadismaya at galit sa mga mata ni Charles. Hindi dahil sa nabuntis ako, kundi dahil sa panlilinlang at pagsasamantala ko sa kanya habang wala siya sa sarili. Dahil sa nangyari, nagdesisyon akong bumalik sa probinsya upang doon harapin ang mga kahihinatnan ng aking ginawa at palakihin ang aking anak. Hindi ako pinabayaan ni Papa at Tita Lisa sa pinansyal na pangailangan at nagpadala rin si Charles ng suporta para sa bata. Ngunit malinaw ang pader na nabuo sa pagitan naming dalawa. Doon ko natutunan ang pinakamaitim na aral sa aking buhay. Ang pagmamahal na ipinipilit sa pamamagitan ng paglilinlang ay hindi kailanman magdudulot ng ligaya. Sa huli, naiwan akong nag-iisa sa probinsya. Pinapasan ang bigat ng aking kasalanan habang pinapalaking mag-isa ang bata. Saksi sa isang maling desisyong magpakailanmang nagbago sa aming mga buhay. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Maylene.